My name is Merly Tan. So I turned 60 this year. So legally senior na ako. I'm a very devoted Catholic before. So I was new to the faith. Nabaptize ako noong 2022 lang. Ngayon, nung pandemic, that started nung pandemic, nawalan ako ng work. So everything stopped. I felt broken that time. Merong time na I was able to hear nga yung isang sermon ng ibang church na what is the one thing that you would like to pursue? I heard about the story of Martha and Mary. Sabi ko, yun yung gusto kong i-pursue. Yung to sit at the feet of Jesus para maintindihan ko ano ba yung totoo. Being a Catholic, ang buhay ko is 6 o'clock, nasa simbahan ka, papasok ka ng office, bago ka umuwi, pwede kang dumaan uli ng simbahan, tapos hindi naman ako mabarkada, hindi ako lumalabas. So akala ko, I am good. Hindi pala. Meron akong mga readings na given ng mga kaibigan ko na nagkaroon ako ng, instead of reading ito, hindi ko basahin sa Bible itself. Doon na nag-start yung mga maraming questions. I just prayed ko, Papa God, just give me yung totoo about you. I just wanted to follow you. Ikaw yung gusto kong maintindihan ko, paano. Yung anak ko, talagang Christian na siya. Hindi ko siya pinapansin every time na may mga sinasabi siya, sa totoo lang. Kasi hindi ko nga napapansin na prideful ako. Na ang feeling ko, ako yung tama. Naghahanap na ako ng Bible. Bumili ako ng sarili ko without my daughter knowing it. When I started reading, it became dire-diretso. Yun yung pag sinabi mo na buhay ang salita ng Diyos, yun yung naramdaman ko. Nag-asa ko, Papa God, can you give me yung pwede magpaliwanag? Tapos may tumawag sa akin, sinabi niya, Ate Merly, gusto mo bang mag-Bible study tayo one-on-one? And I said yes. I asked, why is baptism important? Ano ba yung pagiging born again? Mga ganyan. Alam mo yung gusto mo na. So nag-a-apply ako, pero anak ko, baka malaman ng anak ko buburahin ko na naman, yung mga ganyan. Pero nung nilakasan ko na yung loob ko na umuwi siya, anak, sabi ko, paano ba magpabaptize? Alam mo, on the spot, binigyan niya ako ng application form. Dire-diretso na yon. Meron akong mentor. Siya ang nagbanggit kasi sa akin about the radio. So, pinapakinig niya sa akin, yung radio na yon, we can share it sa mga tao, lalo na yung mga old na nasa bahay lang. Diba? Minsan nakapag-share ako sa palengke. Kasi, alam mo, instead of hearing anything, yun na lang ang napapakinggan. So, nakita ko yung parang na-share mo in a different way. Nung bumili ako nung radio, binigay nila sa akin yung contact ng FEBC. Tapos, in-invite ako. Alam mo, naiilang ako. Hindi ko alam anong meron doon. But then yung shobe ko, nung sinabi ko sa kanya, alam mo siya yung nakakot ng Until All Have Heard. Nung binasa ko siya, yun yung naka-struck sa akin. Sabi namin, sige, punta tayo. Pagdating namin, nailang ako. Kasi karamihan talaga is Chinese. And nakakaintindi ako konting-konti. Sinabi namin magkapatid kanina, ba't nga ba tayo nandito? Ano gagawin natin dito? Nung pagpasok naman namin, very welcoming yung mga tao. Medyo encouraging sa amin na magstay. When I've heard yung story, actually naiyak ako doon. How God is at work. Na kahit despite yung provisions, everything, pati yung paglipat. Actually, it's always God who is at work. Until now, ang prayer ko lang parati is yung fire within my heart to read your word, not only for knowledge, but for me to be able to understand yung message mo and to share it sa simplest. Kasi sabi ko, hindi ako magaling magsalita, pero it's all about kako, Papa God, obeying you to make you known sa iba. Hindi pala accident naman yun na nandito kami. It's all about knowing yung how God is at work sa ibang tao, and then on our own way, kung paano kami i-enable